Hi guys! In this video, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng grade calculation applying HTML. So, yung project na gagawin natin is mag-input tayo ng numbers or grade na tapos pag in-enter natin, malalaman mo na if pasado or hindi. So, let's start. Pero bago yon, ang gagamitin pala nating IDE is Visual Studio Code. So, kung wala pa kayong Visual Studio Code, tuturuan ko kayo kung paano mag-install ng Visual Studio Code. So, unang gagawin is punta tayo sa web browser natin. Ang type natin is Visual Studio Code download. Click enter. Then, punta tayo dito sa pangalawa. Then, click natin to Windows, kung Windows gamit nyo. Then, click download. So, hintayin lang natin, mag-download tayo. So, yon pagkatapos nating i-download, ito na siya. Double click lang natin para mag-install. Yes, accept, click accept agreement lang. Next na natin yan. Tapos, next lang. Tapos, next mo lang. Click natin lahat to. At lang. Tapos, install na. Yun, mag-install na siya. Wait lang natin, guys. Oh, yun, mag-install na siya, guys. Mag-install na siya. Tayin na lang natin. Yun. Tapos, pag natapos na, click finish lang. So, yun, pagkatapos nating ma-install, syempre, gagawa na tayo ng ating project. So, open lang yung Visual Studio Code. Syempre, pag na-open na, gagawa tayo ng bagong folder natin sa bago nating project. So, lalagay natin siya sa desktop. Create tayo ng bago. So, papangalan natin project 1. Yun. Select folder. Then, mag-add tayo. Papangalanan natin try 1.html. Ayan, mag-start na tayong gumawa. So, ang gagawin natin, gawa tayo ng class. Papangalanan natin class box. Okay. Sa loob ng class, gawa ulit tayo ng isa pang class. Siyempre, maglalagay tayo ng ID niya. So, yung ID niya is papangalanan natin head. So, lalagay natin is enter So, gagawa tayo ng text box. And input yun, text box, tama. So, lalagyan ulit natin siya ng ID. So, anong pwedeng magandang pangalan na ID?
Wala natin percentage. Tapos yung button, gawin tayo ng button. Siyempre, maglalagay ulit tayo ng ID. ID niya is button din lang. Button. Then, type. Button. So, try natin kung gumagana. Yun, meron na. So, lagyan natin ng pangalan. Final grade. Final grades. Yun, pwede na. So, ito na yung pinaka-con natin. Project natin. Pag nag-enter tayo ng number dito, like ganyan, 12. Tapos, pag clinics natin, may lalabas if pasado or hindi dito na part. Dito na part. So, sa code, mag-aabang na tayo. Maglalagay na tayo ng abang. So, yun, paragraph. Tapos, lagyan natin siya ng ID. So, pag yung ID na yun, so, lalagyan natin ng ID. So, papangalanan natin demo. Kasi, pag clinic to, may lalabas dito. Lagyan natin ng break. Yun. Pag clinic to, may lalabas dito na part. Yun na part. So, ito na yung pinaka-pan natin, code natin. So, ngayon, maglalagay na tayo ng JavaScript. So, JavaScript na tayo. Script. Script. JavaScript. Tapos, function. Hindi mawala yung function. Function. No, pwede natin yung pangalan. Wala na natin check grade. Tapos, oops natin. Then, variable x. X, tapos si t. Then, text. T is
get element by ID. Yun. Tapos, syempre, get element by ID. Kunin niya to. So, copy natin to. Get element by ID. Percentage. That value, syempre. Syempre, value yung kinukuha natin. Next. X is equals to int. Tapos, kukunin niya si T. Yun. Siyempre, close natin. May error dito. Ano ko? Then, next dito is gagawa na tayo ng if-else statement. If-else statement. Yung 90 pataas, parang pasado ganun. So, if close and open, if x, siyempre si x nga, yun yung value, x is equal or equal to 100. Yun. Then, close natin syempre. Bottom tip. Document that get element by ID. Demo. So, dito siya. Ito yon. Para mamaya lalabas yung pag ito lumabas yung result, mapupunta dito. Papakita niya dito. Pag clinic mo ito, lalabas dito yon. Kaya yon. That image equals matalino. Yun. So, close na natin. Ano pa? Else if copy lang natin ito.
standard. 80 naman. 80 pataas. Mag-end sa 90. Then, copy ulit natin ito. Copy ulit natin dito. Natin dyan. Demo. Saktuan yung galing. Sakto lang yung galing. Ayun natin. Sakto lang yung galing. Tapos, isang else if ulit. Copy lang natin to. Ito naman is yung 74 pataas. 74 pataas. Mag-end sa 8. Copy ulit natin ito. Pumasa lang. Pumasa lang. Pumasa lang. Then, yung last is yung 74 pababa. Yun yung bagsak na yan. Bagsak na yan. 74 pababa. So, lalagay natin 10 and yun yung max niya is 74. Ito na yung fail na masasabi natin, guys. Fail na to. Fail. Fail. Close natin yan. So, yun. Meron pa ba tayong nakakalimutan? Dito pala. Wait lang. Pag clinic to, dapat i-get niya, mag-get niya dito. So, may lalagay tayo dito. Na, tama. Dito na part, button. So, on click, check grade. Ito yan. Pag clinic niya, ito yung makukuha. Function natin. So, try natin. Try muna natin. 75. 75. Oh, may error siya, guys. May error. So, hanapin natin yung error. Right. Yung, wala siyang error. Save natin, guys. Kulang lang pala ng quit. Try natin. Try tayo. 99. Okay, So, mali pa tayo. Then, yun, meron na. Yun lang, 75. Matalinong nakalagay. 99. Error pa. Yun lang pala yung error natin, guys. Try natin kung if gumagana. Gumagana siya. Try natin lang. Tama. Gumagana na siya, guys. So, next natin gagawin is
magde-design na tayo. So, save na natin to. Save. Ito na yung pinaka-project natin. So, yun, gagawin natin, mag-design na lang natin. So, balik tayo sa Visual Studio Code. Magdadagdag tayo dito. Yung new file ulit. Lalagay natin style.css. So, ang gagawin natin dito guys is trial and error lang. Check pa rin natin dito na part if kakaroon nga ng design yung gagawin natin. So, bago yan, link muna natin. So, ililink muna natin yung ginawa nating file dito sa HTML file natin. So, dito link style sheet. Copy lang natin to eh. Style CSS. Yun. Save natin. Yun, nailink na natin. Ito yung pinaka-link. Ito na tayo, magka-code na tayo guys. Position. Save natin. Try natin if gumana. Oh, yun, gumana. Punta na siya dito. Next na di-designan natin is yung tapos na tayo sa box. Kaya to may mga class, mga ID para maka-code tayo dito na part. So, ito ginagamit natin. Dito, box. Yun, ginamit ko dito yung box. Next is head. Head. Text. Text align send. Next. Font size. Pwede na siguro 30 px. Next, margin. Margin. 10 px. Next, color. White. Save natin. Oh, yun, gumana guys. Gumana siya. Ito. Next naman to. Ano ulit? Next color white.
Tapos, background color, red. Ito yung kulay ito ng ano, itong color, kulay ng text sa loob ng button, tapos yung background color is red. Red yung lalagay natin. Tapos, border natin. No. Save natin. Yun, gumana. Masyadong light nga lang. Ulitan natin ng konti. Adjust natin yung kulay. Pwede na siguro to. Okay. Hop. Okay na. Yun. Next, ito na tayo sa text box. Ito na. Percentage. Border. Solid. Try natin, tignan natin kung may nagbago. Yun. Meron nga. Last is yung ito. Kunti na lang to. Then, font size. 22px. Margin 10px. Color white. And text align. Wag na to. Pwede. Pwede pa rin natin. Yung nasa center nga siya. Ngayon, ang gagawin is ito. Pupunta natin dito na part. Saan tayo mag-adjust? Box, kabuuan. Dito na part. Position. Ano kaya? Top. Left.
Try natin. Oh, yun. Nasa gitna na siya, guys. So, yun. Lang, guys. Ito na yung final output, guys. Final output na to. So, try natin if gumagana din lang. Type tayo ng 22. Oh, fail. Tama. 86, 87. Yun. Sakto lang yung galing gumagana. 93. Talino. 25. Pumasa lang. So, yun. Gumagana na siya, guys. Tapos na. Ito na yung final output.